Okay. Ikaw ba isang, kumbaga, estudanting pulpul ba? Marami ka bang matutunan doon? Kung sa mga lingwahe ng slang sa mga tambay, iskol bukol. Oh, school bukol. Diba? So, yun ang mga rason na papalisin na natin siya bago siya makakomit ng malalang krimen sa taong bayan. Before itong controversial na balita ng pagtatanggi ng Philippine National Police na ginigipit nila ang mamamayan ng Davao, papunta sila sa city, mini police state ang Davao City, may deployment ng 2 batalyon ng mga Special Action Force, wala ng NPA ang Davao, at ikaw ay taga Davao. Ang isang tanong tungkol dyan, gaano kahalaga na maagang inilunsad na ang Marcos alis dyan at hindi ba ito panawagan para sa destabilisasyon at ano po ang kaibahan nito sa Communist Party at NPA na gustong pabagsakin ng gobyerno? Please. Hindi ito destabilization. Bakit? Ang ibig kong sabihin, we must prevent him From destroying the from country. destroying the country. Kasi, namimiligro tayo. Kung ito ang klaseng utak ng isang leader presidente, eh anong future ng ating bansa? Magulo. Babagsak ang ekonomiya natin. Sasabihin niya, bayad na daw yung utang. Eh yung economic managers niya, sinasabi, 15 to 16 trillion ang utang natin. Oh, Lubog na lubog, lubog na. na lubog. Eh bakit niya sinabi na 95% daw bayad ng utang? Sinabi niya yun, lumabas yan sa news. So, fake news yun. Ibig sabihin, Niluloko ang taong bayan. nilokong taong bayan para lang mapabango siya. Eh wala na. Ngayon ang tanong namin sa iyo, bilang isa sa kinikilalang overall ad hoc coordinator for Marcos alis dyan, sinabi mo hindi ito destabilisasyon because you are not calling for people to take up arms but Hindi. rather peaceful assembly Yeah. and free expression of the sentiments of the people. Okay. Which is guaranteed by the Constitution. Constitution. So sa tingin mo, walang dapat ilinaw dito kung hindi ang pagkilala lamang dapat sa karapatan ng mamamayan na magpetisyon sa gobyerno. Tama ba? Ganito ang gawin natin. Sige. Kasi if tayo nakikita natin yung kanyang pagkatao na ganon siya na talagang loss of memory, sira na yung utak niya, madali lang yun. Kalagkagin natin ang kabinete niya. Una-una, sinabi ko na nga sa mga post ko sa social media, are you still in your sanity? Oh, nakita ko kanina yung post mo. Yung sanity nyo, nandyan pa ba? Yung presidente ninyo, hindi na gulong-gulo na ng utak niya, nandyan pa ba kayo? Because ang tanong ng taong bayan, at gusto namin itanong sa Marcos alis dyan, is this a major consideration for your group na na-establish yung pag-refuse niya ng transparent DNA type level hair follicle or blood test ng kanyang transparency sa drug abuse accusation? Precisely. Kaya nga kami ngayon, yung pangtagi niya, buo ng paniniwala namin, takot siyang malaman ang totoo. Kaya nga, wala tayong magagawa, paalisin na natin siya. Through peaceful means. So peaceful. Eto. Okay. Ang proseso kasi dyan, Kalampagin. kalampagin natin. Ibisaya ko eh. Kalampagin No problem. natin ang kanyang mga kabinete. Nasusulatan yung Kongreso, the Speaker of the House, and the Senate President, na the President is now unfit, unable to discharge his duties and Due responsibilities. to mental health condition Yun ang rason. affected by pervasive abuse of drugs. Yun ba ang gusto ninyong panawagan? Yan ang gusto namin panawagan. At sa tingin nyo, hindi yan sedisyon. Hindi sedisyon. Kasi nasa ano yan? Konstitusyon. Karapatan ng tao na Karapatan ng magpahayag. tao. Tsaka batas yan. Batas, okay. Betrayal of public trust, yun ang meaning doon. Doon sa betrayal of public trust, ito yung mga elements. Babalikan natin Nagagawin. yan. Yusek Ben Ranki, very interesting itong grupong Marcos alis dyan, ha? Kasi mas very strong and very categorical ang inyong panawagan na either by resignation, either by people power, or either by voluntary declaration of loss of trust and confidence by the armed forces of the Philippines, by the cabinet secretary, whatever legally acceptable. What legally acceptable. At hindi madugo at Hindi marahas. madugo. Okay, klaro yun. Hindi madugo, hindi marahas. Hindi madugo. Hindi Ito, malas. Yusek Ben, taga Davao ka, tubong Davao ka, naglingkod ka sa mamamayang Pilipino, and I know first time nasaksihan ito, wala ng New People's Army, lugmok na sila sa Davao Region, pati sa Davao City. Biglang nagpadala ng 2 batalyon ng Special Action Force ang Philippine National Police, nagpapalipad ng 20 to 30 drone series every day.
At para bagang kinokontrol na may martial law, localized pero walang declaration lang ng formal martial law. Kaya police state ang Davao City. Tinanggalan pa siya ng mga police officers, station commanders, city directors at hindi dinaan sa respeto ng protocol of local governance and supervisory power ng alkalde ng Davao City. Tunghayan natin ang balita na ito. Kasunod ng biglaang pagtanggal sa 35 na PNP personnel sa lungsod ng Davao ay nagpaliwanag ngayon ang PNP sa nasabing issue. Sabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang ginawa raw ng pagsibak sa nasabing mga pulis ay para bigyang daan ang investigasyon sa umano'y irregularidad sa pagkakapatay ng 7 individual sa ilalim ng isinagawang anti-illegal drugs operation ng Davao LGU noong March 22 hanggang March 26. Ito naman daw ay batay sa pag-aaral at rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service 11. However, in this case po ay yung relief po nitong 35 PNP personnel including the city director po ng Davao City Police Station as well as yung mga station commanders po is based po sa recommendation po ng Regional Internal Affairs Service po ng 11. Kung matatandaan niyo po, ay nagkaroon po ng investigation, motu proprio investigation ang Regional IAS po ng 11 that arose doon po sa 7 deaths na naitala po natin mula March 22 to 26 that led the RIAS to conduct its motu proprio investigation. So one of the recommendation po na sinabi po nila ay for the administrative relief po nitong 35 PNP personnel to give way doon po sa ongoing investigation. Giit ng PNP hindi pa guilty ang mga pulis na pansamantalang inalis sa pwesto dahil maaari pa ring umapila ang mga ito. Pwede pa rin daw patunayan ng mga sinibak na pulis na wala silang kasalanan at sinunod lang nila ang protocol sa ginawang operasyon. That being said, hindi po ito ibig sabihin na guilty na po itong ating 35 PNP personnel. However, this is not the first time na ginagawa po ito ng RIAS and even the PNP na kapag isang pulis po natin ay nai-involve po sa anumang reported illegal activities, may mga infraction, ay inaalis muna po sila pansamantala doon po sa kanilang posisyon para po bigyan daan po yung ginagawa pong investigation. Ngayon, kung sakasakali po, matatapos po yung investigation na ginagawa po ng RIAS at kung makikita naman po na wala naman po silang kasalanan, ay magandang opportunity po ito sa ating mga kapulisan para makapag-present din po sila ng mga ebidensya na makakapagpatunay na above board po yung ginawa po nilang operation doon sa sinasabi pong mga nagresulta po sa pagkakapatay po ng suspect. At sinasabi naman po nila ay they enjoy the presumption of regularity in the performance of duty. Pero para kay Davao City Mayor Baste Duterte, wala man lang kasing paabiso o preliminaries na ginawa ang PNP na may plano pala silang alisin sa pwesto ang mga pulis. Sabi ng alkalde, dapat ay in charge lamang sa operasyon ang isa ilalim sa investigasyon at hindi ang buong batalyon. May mga ganitong issues, they usually question the one who is in charge, but not this amount, no? So dagdag kayo ang na-relieve tayo without, I think, kulang siyang preliminaries. Dahil dito personal na umapila si Mayor Baste sa tanggapan ng Department of Interior and Local Government o DILG at maging kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa ginawa ng PNP sa kanilang lungsod. Umaasa si Mayor Baste na walang kinalaman sa politika ang desisyon na ito ng PNP. The RD has provided a statement, but I would like to hear a comment from DILG on like a reason. Just gusto ko or even from the President, because as I said, ito kasi na issue, bumalik ito, this happened I think a month ago. I declared drugs but never told anyone, I never ordered anybody from the police to do anything. It was a declaration coming from me, and I said, kung may papatay ako yun, kung may namatay ako yan. So, and they still, I do not know
But we can behave like children and pretend that this is not politically motivated. Wala nga raw nakikitang irregularidad sa mga operasyon ng PNP sa lungsod si Mayor Baste dahil matagal na niyang kilala at katuwang sa pagsugpo ng kriminalidad at iligal na droga ang mga sinibak na pulis. Sa katunayan, malaki ang ibinaba ng crime rate sa lungsod dahil na rin sa mas pinaigting na partisipasyon ng mga kapulisan sa mga komunidad na sakop nito. Bagay na dapat itong ipaliwanag ng mga kinauukulan. Would like to get a comment from DILG and maybe the President on what he thinks about this issue. Because these are hard-working policemen that they are questioning. They have good track records and they have served the people of Davao since they became policemen. Unang-una po ay nare-respeto po natin yung naging pahayag po ni Mayor Duterte po at naglabas na rin naman po ng statement po yung Regional Director po ng Police Regional Office 11 at unang-una ay nagpapasalamat po sila sa acknowledgement na sinabi po ng ating kagalang-galang na Mayor na nakikita niya yung efforts ng ating mga kapulisan, mababa po yung crime sa kanila at yun po ay ipinagpapasalamat po. In fact, doon po sa nilabas na statement po ni RD ay na-recognize po nila yung suporta at assistance po ng local government units po ng Davao na lagi po nilang nakakatuwang to sa pagme-maintain po ng peace and order dyan po sa Davao Region. However, ang sabi nga po ni Regional Director po ay kung sakasakali nga po na magkakaroon po ng findings na wala naman po silang nilabag na any existing protocol, particularly yung police operational procedure po natin, ay maaari naman po silang ibalik doon sa kanilang original assignments and position or to any other position commensurate to their qualifications po. We just have to wait. But like I said, it's an extraordinary move coming from the police by themselves, to do this to their own personnel. Sa huli, bumuelta pa si Mayor Baste sa administrasyon at sinabing ituon na lang nito ang pansin sa mga naglalakihang usapin at problema ng bansa kaysa tutukan ang Davao City. Kung yun yung issue nila, they're angling it na kaning mga pulis na to nga nanghilabot og mga tao kay tungod they were defending themselves ani the operation against people involved in illegal drugs, then siguro tanaw na ko it's not worth like the time and resources of the PNP to look into this because there are a lot of problems in the Philippines. Daghang kitang problema sa Pilipinas nga pwede ninyo i-address and the police or the PNP can focus on. Okay. Mga kababayan, nakakabahala, nakakalungkot, at nakakagalit. Itong lantarang pagbabastos at Yusek Ben Ranque sa alkalde ng Davao City. Whatever political fence he may belong to, it does not matter, elected ito ng taong bayan ng Davao. Hindi siya pinaalaman, hindi siya kinoordina, hindi siya nirespeto, tinanggalan siya ng 35 police personnel, 14 police officers, station commanders, and city director. As a resident of Davao and a former official of the government, how do you look at this kind of high-handed abuse of power? Alam mo, sa tingin ko dyan, nagpadala sila ng 2 batalyong pulis, nag-relieve sila, nag-regroom sila doon sa mga pulis na under sa command ni Mayor Baste. Ang tawag ko yan, Davao City is under siege. Inagaw. Inagaw at gusto nilang iipairal yung police state. Yun. Which is equivalent to a local martial law. Local martial law. Kasi ang mayor, ginawang flower base. Wala nang supervisory power niya sa local government code. Balikan ko yung amnestia ni Bongbong Marcos Jr. In 2015, yung mayor pa si Tatay Digong. Number 5, Sipis City ang Davao. Yun nga ang pinagmalaki natin bakit nanalo ang mga Duterte Because we showcase Davao as a peaceful city, Kung saan most namamayagpag, improved city. namamayagpag ang Namamayagpag. law and order. Mamay pa ang law and order. Walang problema. So anong rason pupuntahan mo
at i-change mo yun. At lagyan mo ng mga pulis. Ano ibig sabihin nun? There is a political agenda na kita ko doon. Tutumbahin nila ang mga Duterte sa Davao. At kasama dyan, Because coming ang eleksyon. ayun, isa yun. Alam ko kung sino ang mga kandidato nila ni Marcos Jr. ngayon doon na binugrom. Oh. They want to defeat the Duterte. That is a political pressure. Alam nyo, Yusek Ben Ranque, maganda yung binanggit mo. Gusto ka namin kuhanan sa Pilipinas ating mahal ng pagpapaliwanag. How dangerous this kind of special treatment of abusive power sa Davao City na tinawag mong under siege and parang isang mini police state with local martial law without declaring martial law. ito, masama itong mangyayari dyan. Kasi, pwede nilang baligtarin ang history ng Davao. Paplanta nila ng mga anong klaseng krimen at ita-charge nila. Ito pala ito, sinasabi nila na ang Davao ay safe. Ito, so ipaplanta nila yan. They will picture really na Davao City is opposite doon sa So ang nangyari. tinitingnan mo dito ang possibility na atakihin at i-operate ng pulis, ng mga pulis ang mga kaalyado ng Duterte. Oh. Including ba ito kay Pastor Kibuloy na target nila? Including yun. Di ba? Narinig natin nabasa natin yung Sa in good Diaryo. faith. For safekeeping, tinun-over lang nung trusted ni pastor yung mga baril. Lisensyado lahat. Lisensyado lahat yun. Bakit dinacharge sila na sinusurrender? In good faith, for safekeeping, para hindi nila masabi na kami, mga goons kami, kriminal kami, wala, di ba? Tama, may punto ka. Di ba? Turnover lang in good faith para makita ninyo nga malinis kami, wala kaming ginagawang kaguluhan dito. Pero ang inilabas ng PNP sa Diaryo Surrender. ng mga firearms at hindi in-emphasize na lisensyado ito So, at voluntary we safekeeping. can infer na talagang sinadya ito to destroy the allies of The Duterte. the Dutertes. And Duterte himself possibly. Ang Duterte himself, especially na. Kaya nga si Duterte, si Tatay Digong, naglilid sa oposisyon ngayon. Para malaman ng taong bayan, para malaman ng taong bayan kung anong pinagagawa ng administrasyon ito. Yusek Ben Ranque, very interesting yung anggulo na binanggit mo kanina. Before we got on board, may teorya ka na bago nila abutin ang mga Duterte, yung trusted and solid network of support ng mga Duterte ang kanilang kakatayin. At isa nangunguna dyan, sabi mo, si Pastor Apollo Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Opo. At tumutugma sa lumabas sa Rappler, which is a CIA-funded group na nagdidestabilize ng bansa, na si Pangulong Duterte daw at si Pastor Kibuloy ay involved sa pag-maintain ng private army bilang tubong Davao. Do you believe na may private army si Pastor Kibuloy at si Rodrigo Duterte? At do you believe na ito talaga ang target nila, isa-isahin ang mga kaalyado ng mga Duterte, kagaya ni Pastor Kibuloy, among others? Mali yung haka-haka nila. Parang si Gadon yun eh. Haka-haka. Haka-haka lang pala yun, di ba? Parang siya naghaka-haka lang yan sila. Na may private army Na may mga private Duterte. army. Di ba? Meron siyang task force Davao. Which is government task Peace force. government. Yun ang nagmimindi ng peace and order doon. Di ba? Nag-recruit siya ng mga sundalo kung may mga threat doon sa nawawala na lahat. Nabubura na because of yung maganda nilang management sa pagpamalakad Sa sa Davao. Davao. So, bura lahat. Ngayon, dahil lang sa politika, di ba? Kaya nga balik-balikan ko yung pagka-amnesya eh. Sige. Wala silang, hindi nalaman na kung hindi dahil sa mga Duterte, wala sila ngayon. Totoo. Di ba? Malaking tulong ang mga Duterte nung panahon ng eleksyon. Anong klaseng utak kayo? And Pastor Kibuloy including. Including, anong klaseng utak kayo? Hindi mo yaman inisip, hindi mo na ba yan naisip, na kung hindi dahil sa mga Duterte pinalibing yung ama nyo, kung hindi sa mga Duterte, nagiging presidente ka Tama. dahil nagpaubaya yung anak. Okay. May kasama tayo ngayon na mag-uusap. Taga Davao din ang asawa nito. At adopted son ng Davao ito. Siya po, Yusek Ben Ranque, thank you sa matapang na mga pahayag mo. At pakinggan din natin at makakasama sa Pilipinas nating mahal sa talakayan, is Davao City going towards a police state with undeclared martial law locally para ipitin ang mga Duterte, wasakin ang kanilang political influence at popularity sa taong bayan at gamitan sila
ng abuse of power and law enforcement and state instruments. Makakasama natin via Zoom mula sa Amerika si Reverend Attorney Arnedo Valera. Siya po ay organizer and founder ng Pinoys for Real Change in America at International Volunteer Coordinator ng Hakbang ng Maisog USA President, at the same time volunteer sa iba't ibang bahagi ng daigdig na nagko-coordinate ng mga Filipino community sa Maisog Filipino Group. Attorney Valera, Reverend Attorney Valera, welcome sa Pilipinas nating mahal. Kasama natin ang Tubong Davao, former Undersecretary Yusek Ben Ranque. Magandang araw, Attorney Valera. Magandang araw ka, Eric, and of course, Yusek Ben, no? At of course, babati na rin ako sa mga nanonood at mga nakikinig sa atin dito sa programa ninyong Pilipinas Nating Mahal. And of course, napakaganda ng inyong talakayan. Hopefully, we'll be able to share itong mga insights at analysis natin yung mga kaganapan ngayon, no? Hindi lang sa espesipikong area sa Davao, kundi sa buong kapuluan. In other words, napakahalaga na pag-usapan natin dito ka Eric at saka si Yusek Ben, yung national situation talaga. Tama. Na aming personal na pananaw, kahit nandito kami sa Amerika, ay nakikita namin na nakakagimbal, nakakatakot yung tinutungo nating direksyon para sa sambayan ng Pilipino. Ayun. Attorney Valera, ikaw muna ang tatanungin namin. Ang teorya ni Yusek Ben Ranque, itong biglaan at walang karispe-respeto, walang koordinasyon, protocol of courtesy, and observance of the local government authority provided to the city mayor, tinanggalan siya ng 35 police personnel. Si Mayor Bastida Duterte ng Davao City. Walang nihay-niho, walang karispe-respeto, walang notice. At Chief of Police ng City of Davao and station commanders. At ang rason, internal investigation on the conduct of police operations. Pero walang complainants. Pero hindi man lang kinordina sa kanya. At biglaan din, walang notice, 2 batalyon pang-combat ng Special Action Force ng PNP ang pinadala. Ang teorya ni Yusek Ben Ranque, ito ay mga pattern and indicators of police state and siege of Davao City. At ito ay purposely intended to perpetuate political suppression and harassment sa kay former President Duterte at sa kanyang mga kaalyado, including Pastor Kibuloy, Mayor Duterte ang anak niya, Vice President Sara Duterte. As a lawyer and as an international social political observer, your comments on this? Alam mo ka, Eric, Yusek Ben, no? Balikan natin kung ano yung tamang batas, di ba? Alam naman natin yan na ito ay saklaw ng Republic Act 6975 as amended ng Republic Act 8551, no? So, titignan natin ano nakasaad doon. Napakaganda yung tinatawag nating description at pag-aanalisa ni Yusek Ben. Kasi yung operational control and supervision ng kapulisan ay nasa local executive. Correct. Nasa mayor yan. So in other words, napakahalaga yan yung kahit na saang puntong reference mo titignan yan, yung primary supervision at control Yan. ay nasa mayor. Kasi siya ngayon nandoon sa grassroots. Yeah. Siya mismo ang namamahala. Of course, alam natin na yung regional PNP, nasa ilalim niyan ng DILG, and of course, ang DILG naman ay nasa ilalim ng Office of the President, no? Yung bahagi ng executive branch. So, yung nakikita ko dito, napakalaki yung lamat na ginawa nila rito. Biniyak nila yung in-undermine nila yung authority ni Mayor Baste, no? Dahil ano ba naman yung abisuhan mo? Ano ba naman yung bigyan mo siya ng notisya at ipaliwanag kung anong background na nangyayari? Hindi po pwede yun na bigla na lang papalitan mo nitong ang dami-dami mga pulis na napakaganda halimbawa ng mga record nila. Pwede naman niyang pag-usapan nang hindi mo pinapakita yung political power, exercise ng political power mo para ipakita lang, no? Opo. Sa publiko na hindi. Kaya namin buwagin ang kapulisan ng Davao, no? Pero based on the records, kahit saan mo titignan yan, wala kang makikitang objective na analysis dyan na ito ay
fair para sa City of Davao at para doon sa authority ni Mayor Baste, no? Claro. So parang sinasabi nila rito, alam mo, kaya Rick and Yusek Ben, ay hindi nyo kaya na mag-preserve Yeah. or i-secure ang peace and order sa Davao. Parang ganon. Hindi nyo kaya na sugpuin ang droga sa Davao. Bagkos, ang gusto nilang narrative ngayon is yung usapin ng peace and order sa Davao ay isang ilusyon. Hindi yan totoo. So, kaya nga pumapasok kami Interesting. at nakikialam dahil nakikita namin yung kahinaan. So, eto yung political naman na rason, no? So, kasi pwede mong bigyan ng justification kahit anong pamaraan, pero eto ba ang objective na realidad sa Davao? Hindi. Kasi alam natin na yung katungkulan at tungkulin ng kapulisan sa Davao ay napakahalaga. In fact, yung pagbaba ng crime rate dyan, yung supervision ni Mayor Baste, yung kanyang ginagawa na ma-preserve at gawing modelo ang Davao City na isa sa pinaka-safest place to live, in the Philippines and kahit nasa karating Asia, no? So, iyan naman ang nagiging projected image talaga ng Davao even prior itong tinatawag ko ng illegal act na ginawa, no, sa pag-relieve ng mga officers. Kasi iyan ang tinitignan at pinupuntahan ng mga turista sa Davao, no? Tama ka. So, bakit sila nagkaroon ng ganyang klaseng analysis? So, hindi mo maihiwalay dyan yung usapin ng politika. Kasi, yung konteksto ng realidad, ikawig natin sa national situation, alam natin na merong systematic pattern kung paano ang administrasyon ngayon ay kinikitil ang malayang pananalita, kinikitil ang mapayapang pagtitipon, Tama. at pati na yung paghingi natin ng hinaing, di ba, to redress grievances with the government. Alam naman natin yan, no? Kaya nga halos lahat na ginagawa ngayon na grassroots movement ay patungo sa isang mapayapang pagbabago, no? So ine-emphasize ko lang ito dahil alam mo, bilang Pangulo ng Hakbang Maisog USA, no? Na last May 18 lang ay Nailunsad. nag-oath-taking kami at naging guest namin si former Executive Secretary Vic Rodriguez, and of course, nagbigay ka ng mensahe dyan ka, Eric, no? So, itong Hakbang ng Maisog USA ay naglalayon para kami ay kasama at kabagang ng pambansang kilusan sa Pilipinas, no? Na mahalaga rin yung papel namin at sa pakikiisa sa pag-organisa, pagpukaw at pagpapakilos ng sambayanang Pilipino. Dahil alam naman natin na batay doon sa mission at saka vision ng Hakbang ng Maisog Pilipinas ay gusto natin mapabuti yung tinatawag nating situation sa Pilipinas. Kaya nga ang panawagan natin, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ay tayo ay hahakbang ng buong tapang Tama. para sa kalinawan o transparency, para sa pananagutan o accountability, para sa kapayapaan o peace, seguridad, at dinadagdag ko pa yung isa, yung epektibong soberenya at demokratikong pamamahala, kaya Eric, no? Attorney Valera, sir, And, napakaganda ng tinuran po ninyo. Magre-react lang at magre-joinder si Yusek Ben Ranque sa pagpapaliwanag ninyo both political and a legal perspective na mali ang ginawang hakbang na ito, natanggalan ng mga in mass relieve ang police sa Davao, hindi nirespeto ang mayor, and may semblance, sabi mo nga, ng authoritarian rule na parang police state na ang Davao. Yusek Ben Ranque, your reaction? Attorney, tama yung mga sinasabi mo. Pero ako, dagdagan ko lang, talagang politika. Ako, 35 years ako sa politika. Alam ko na A to Z sa politika. Nakikita ko kung anong dahilan na ginagawa nila to silence the Dutertes. Because may plano silang agawin ang liderato sa Davao from the Dutertes. Mismo sa local government ng Davao. Sa local government. Tama yun. Kasi yung mga alay ni Duterte noon, yun ang ginagamit ngayon nila
ni Marcos Jr. panglaban doon sa mga Duterte. Pinupunduhan nila. Pinupunduhan nila yun. So, politika ang rason doon. Klaro. Politika. Wala na ibang dahilan dyan. Politika. Okay. Because gusto nilang, wala nga silang utang na loob eh. Gusto nilang ipahiya ang mga Duterte na kundi dahil sa mga Duterte, wala sila. Napakabastos naman. Sa pangbabastos ito, panggigipit at pananakot. Combination. Combination. Attorney Tama Valera, tama yung dagdagan po punto ninyo. ni Go ahead po. Yeah, tama yung punto mo, Yusek Ben, no? Kaya nga dito sa hakbang na maisog, hindi lang sa Pilipinas or sa global movement na ito ay tayo ay tumututol sa isang authoritarian na pamahalaan. Correct, tama. Kasi Correct. nakikita natin dito na ito yung mga indikasyon at anyo ng authoritarianism na pamamahala, no? Na hindi ito yung prinsipyo ng demokrasya at pagpapatataguyod ng karapatang pantao. Katulad nung nabanggit mo, Yusik Ben, kahit saang anggulo mo tignan, kahit anong lens pa ang ginagamit mong salamin, ay ito ay matingkad yung kulay ng politika sa nangyaring ito sa Davao. Tama. Kaya nga, bagamat bahagi ng ating layunin ay pataasin ang professionalism at respeto natin sa kapulisan at sa sandatahang lakas ng Pilipinas, ay ito yung mga bagay na nakakasira sa ating institusyon ng sandatahang lakas, no? Dahil hindi ito magandang na sumalamin sa sandatahang lakas at kapulisan ng ating bansa, na kung saan ay ikaw mismo ang dumudurog sa demokrasya na dapat mong bantayan, no? Tama. So, pero ang mahalagang tignan dito, yung prinsipyo na sila ay under the supervision and supremacy ng civilian authority. Exactly. Kaya nga kung iyong ikakawin yan, lahat ng mga pangyayaring yan, kung tutusin, meron pang mga creative na alternatibo na dapat ginawa ang regional o yung PNP or yung DILG na incidentally sila dapat ang managot dito kasi sa kanila galing ang order.